Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ito ang Bombo Radio Dagupan. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Magandang umaga, lungsod ng Dagupan, nalabigan ng Pangasinan sa inyong Bombo News and Views Morning Edition ngayong araw ng Linggo, Nobyembre 30, 2025. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, sa ating Christmas countdown, meron na lang tayong 25 days bago sumapit ang Pasko. At ngayon sa ulo ng ating mga balita, sa ating tampok na balita, St. John Evangelist Cathedral nakikiisa sa community base sa Trillion Peso March habang Father Manuel Bravo nanawagan ng sama-samang pagdarasal para sa bansa. Sa ating balitang lokal, CVO sa Ordoneta City, binaril ng nakalitang sospeka habang pinaganap ng kapulisan. Sa ating balitang pambansa, Malacanang, pinasasagot ng Supreme Court sa petisyong palayan si dating Pangulong Duterte. Sa ating balitang ibayong dagat bilang ng nasawi sa baha at pagguho ng lupa sa Sumatra, Indonesia, sumampa na sa higit 300. Sa ating balitang espesyal, pinakamahal na comics na tagpuan sa isang attic sa Northern California. Sa ating balitang pampalakasan, National University Pep Squad muling naghari sa UAA Precision 8A Cheer Dance Competition. Sa ating Bombo News Analysis, coastal areas ng Pangasinan marapat mas sa pagtingin pa ang pagbabantay. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, sa ating tampok na balita, nagpahayag si Father Manuel Bravo ng St. John Evangelist Cathedral dito sa lungsod ng Dagupan ng Trillion Peso March ng kanilang pamayanan ay sasagawa sa mas maliit at nakabatay sa barangay na pagtitipon na sunod sa napag-usapan ng Arzobispo. Layunin itong ilapit sa mga residente ang mga usapin tungkol sa katiwalian pananagutan ng pamahala at paghusga kung sino ang karapat-dapat na mamuno. Ayon kay Father Bravo, sa halip na magtipon ng mga tao sa isang malaking sentro, ang mga barangay chapel ang magiging pangunahing lugar ng mga aktibidad. Itinakda para bukas o ngayong araw ang serye ng talakayan ukol sa kasalukuyang kalagayan ng bansa, kasama ang pagbibigay linaw sa mga isyong nais pagnilayan ng komunidad. Pagkatapos ng mga paliwanag at pagtalakay, magkakaroon ng kolektibong paglalagay ng kandila bilang simbolo ng pagkakaisa. Binigyan din ng pare na mahalaga ang panalangin sa kanilang pagkilos, kabilang sa layunin ng mga pagtitipon ng sama-samang pagdarasal para sa bansa at para sa muling pag-iral ng katarungan sa lipunan. Inihanda ng mga lider ng bawat barangay, mga aktibidad at hinikayat ni Father Bravo ang mga parokyano mula sa iba't ibang lugar na makiisa. Inaasahang magsusot ng puting mga dadalo at magdadala ng kandila at puting laso bilang palatandaan ng kanilang pagkakabuklod para sa pagsusulong ng transparency at accountability. Giit niya na mabigat ang suliraning kinakarap ng bansa dahil sa mga usaping may kinalaman sa korupsyon kahit hindi dapat manatiling tahimik ang mamamayan. Binigyang din niya na kailangan maging bahagi ng tinig ng lipunan ng bawat isa at ipahayag damdamin ukol sa mga nangyayari. Para sa simbahan, ang pinakamalagang layunin ng pagkilos ay ang pagkakaroon ng kolektibong pag-unawa at aral na dapat baunin ng komunidad sa mga susunod na halalan. Binigyang paalala ng pari na tungkulin ng bawat mamamayan na pumili ng tama, isang makadiyos, makabayan, makatao at hindi makasarili. Hindi tayo pwedeng manood lamang, makinig lamang. Tayo ay dapat makilahok. We should be part and we should express our voice and feelings about this. At pinakamahalaga ay yung lessons na dapat ay matutunan natin, no? Sa atin namang balitang lokal, inoobserbahan pa sa ngayon ang isang civilian volunteer officer or isang barangay tanod sa isang pagamutan sa Ordoneta City matapos pagbabarilin ng kanyang nakaalitan. Nangyari insidente sa barangay ng Camaliran East, Ordoneta City.
Base sa investigasyon ng kapulisan, sakay ng tricycle ang biktima at patungo sa barangay hall upang mag-duty ng makasalubong nito ang suspect na naglalakad sa gilid ng kalsada. Ayon sa PNP, nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng biktima at suspect kung saan sa kasagsagan ng pag-aaway ng dalawa biglang naglabas ng baril ang suspect at binarilang 2 beses ang CVO. Agad namang tinakbo ang biktima sa pagamutan upang malapatan ng lunas habang ang suspect ay tumakas matapos ang pamarila. Samantala nakilala na ng biktima ang suspect na ngayon ay nakaharap sa kukulang kaso habang patuloy naman ang sinasagawang manhunt operation ng PNP upang madakip ito. Sa iba pang balitang lokal, nagpahayag ng pangamba si Ariel Lim, Presidente ng National Public Transport Coalition, na maraming e-bike users ang tiyak na magugulat at aalma sa pagpapatupad ng pagbabawal sa e-bike sa mga national highway. Simula yan sa December 1 o bukas siya. Ayon kay Lim, siguradong may mga magrereklamo dahil hindi lahat ng mamamayan ay nakaririnig ng anunsyo sa media. Kaya nanawagan siya sa pamahalaan na palakasin na ngayon pa lamang ang information campaign. Naginit ni Lim na dapat ay noong nakarang buwan pa lamang ay tuloy-tuloy nang nagpapaalala ang mga barangay sa kani-kanilang lugar, hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa buong bansa. Aniya dapat pantay-pantay ang kanilang mga abiso dahil hindi lahat ng nanonood ng balita. Kaya trabaho ng barangay na iparating agad ang impormasyon. Dagdag pa nito, mahalagang maipaalam ng maaga sa e-bike owners upang pagdating sa December 1 hindi na sila mabibigla pa o mapapatawan agad ng parusa. Binanggit din ni Lim na kasabay ng pagtaas ng bilang ng e-bike users sa bansa ay ang pagtaas din ng mga naitalang aksidente. Dahil dito aniya kinakailangan na ng konkretong aksyon mula yan sa gobyerno upang maiwasan ng mas maraming sakuna. Ibinunyag ng koalisyon na nagkaroon na ng suliranin ng mga traditional na tricycle operators dahil pumapasada na rin umanong mga ilang e-bike sa kanilang mga ruta. Sad nito, matagal na dapat itong inaksyonan ng pamahalaan upang hindi nagdudulot ng kompetisyon na nakakapinsala naman sa kabuhayan ng mga tricycle drivers. Sasali po o makikisama sa rally, no? Sa Maynila, kumari lang po umiwas tayo sana sa gulo. Ibig sabihin, magsalita lang tayo ng panawagan natin na hinihingi lang naman natin transparency. Managot ang dapat managot from pinakamababa hanggang sa pinakamataas kung saan aabuti nito. Pero po sana wala pong gulo na mangyayari at wala pong sakitan, no? Gaya na sinasabi ko, karapatan po ng bawat isa sa atin yan kasi po may dalawa kami malalaking grupong kasama, ang manibela at saka ang piston. So yun lang naman po ang pakiusap ko at syempre, sana po peaceful yun. Sa karagdagan natin balitang lokal, pinalalakas ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Regional Office 1 ang kanilang mandato na magkipagtulungan sa mga barangay para sa drug-free na komunidad. Ayon kay Regional Director Attorney Benjamin Gaspi, mahalaga ang tuloy-tuloy at aktibong pakikilahok ng mga barangay at ng Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC upang labanan ang mga illegal na droga sa komunidad. Anya na kung aktibo at kooperatibo ang partisipasyon na haharapin ng BADAC personnel kasama ang barangay at PDEA ang lahat ng iligal na gawain o krimen batay sa Public Act 9165. Kasama rito ang mga drug pusher, drug peddlers at planters. Ang mga sangkot sa iligal na droga na nakalista sa Certified BADAC Watch List ay hinikayat na sumailalim sa rehabilitasyon sa pamagitan ng Community-Based Drug Rehabilitation Program Treatment and Rehabilitation Center o ang General Intervention. Samantala, ang mga drug offenders na hindi sakop ng warrantless operation ay pwede ring sumailalim sa rehabilitasyon sa Balaysilangan Reformation Center, isang espesyal at eksklusibong pasilidad para sa drug offenders. Sa kasalukuyan, may 54 na operational Balaysilangan Reformation Center na ang lalawigan. Ayon kay Gaspi, layunin ng mga lokal government units na gawing drug-free ang bawat munisipalidad at barangay. May dangerous drug boards sa resolution na nag-uutos naman sa pagtatayo ng Balaysilangan Reformation Center sa bawat lungsod, munisipalidad o lalawigan. At ang PDEA, ang tanging ahensya nagpapatupad ng naturang mandato upang matiyak ang maayos operasyon ng mga pasilidad. Very cooperative yung ating mga BADAC personnel, ang ating barangay. Gagamutin natin, isusumbong nila ang bawat makitang ilegalidad o mga paglabag sa Republic Act 9165 sa barangay. Isusumbong nila kung may mga nakikitang drug pushers, drug peddlers, planters, and among others. Lilinisin natin yun kasama ang Philippine National Police at mag-apply sila. At yung mga napa-chismis o na-involved
Sa iba pang balitang lokal, panawagan muli ng Federation of Free Workers ang pagiging maagap ng mga kumpanya sa distribusyon ng 13-month pay ng kanilang mga manggagawa. Sa panayam ng Bombo Radyo Dagupan kay Julius Caingleta, ang Vice President ng nasabing grupo, luma na ang labor code ng bansa, kaya may ilang kumpanya na late na kung magbigay nito. Nakagawian na lamang ng mga manggagawa na pag-ipunan muna ang gastusin sa holiday season sapagkat may mga pagkakataon na matapos pang bagong taon nito na ibibigay. Mungkahin niya sa mga kumpanya na collective bargaining agreement ang pagpapasahod at buuin na lamang ang kanilang 13-month pay kahit may buwan na hindi nila naaabot ang isang minimum wage. Binigyang linaw naman niya na makakatanggap pa rin ang mga nasabing kabayaran ng mga commissioner base na pasahod kung mayroon namang employer-to-employee relationship sa kumpanya. Dagdag ni Cainglet, hindi man kabilang sa batas ang pagbibigay ng bonus pay, subalit isang magandang kagawian ang profit sharing upang ipakita ang pagpapahalaga sa pagsusumikap ng mga manggagawa. Sana po ang ating panawagan, baka naman po pwedeng isabay sa last two salary distribution cycles ng ating mga employers. So kung hindi man po November 30, sana po ay December 15 maipamigay na po ito dahil alam naman po natin sa Pilipinas isa po talaga tayo sa pinakamahabang mag-celebrate ng Pasko. At marami po ang bago pa pasok pa lang ng December ay nagki-Christmas party na. Increase upang maabot na ng manggagawa sa buong Pilipinas ang nakabubuhay na sahod. Hindi pa man ito balak ng Senado, subalit nilakay naman ng mga senador ang iba pang mga benepisyo ng mga manggagawa. Sa kabilang dako, nagsagawa na rin sila ng mga seminars sa mga manggagawa upang ituro ang kanilang mga karapatan. As always po, ano man pong taas ng sahod, we always welcome that. Kaya po magandang balita po ito sa ating mga kasama sa Ilocandia region, ika nga. Pero syempre po, ang inaasahan pa rin po sana natin ay mahabol ng mga minimum wage sa probinsya, yung pong minimum wage dito sa Kamaynilan. Alam naman po natin na dahil po sa ating regional wage setting mechanism, talagang napakalayo pa po ng mga sahod sa probinsya kumpara sa Kamaynilan. Huling balitang lokal, wala na umanong ibang opsyon ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kundi humarap na sa pagdinig ng kaniyang kaso. Ayon kay Attorney Joseph Emmanuel Serra, isang constitutional lawyer, sa panayam ng Bombo Radyo Dagupan, hindi rin naman na mapagbibigyan sa house arrest si Duterte kahit mapatunayan nitong unfit to stand trial. Bagkus ililipat lamang siya sa naaayon na pasilidad. Anya, mas matutuloy din ang pagdinig at ang pagpresenta ng ebidensya kapag napatunayan naman na walang katotohanan na nakalimot na ang dating Pangulo. Git niya, anuman ang mangyayari o gawin pa ng mga abogado ni Duterte magpapatuloy ang proceedings kahit pa magiging matagal ang proseso nito. Iniwala naman si Atty. Serra na nagkakaroon ng delaying tactics ng kampo ni Duterte dahil nakita na ng mga ito ang mga ebidensya. At anya, kinakatakutan ng kampo na masiwalat sa publiko ang mga aligasyon laban sa dating Pangulo. Samantala, pinatutuhanan niya ang pagiging flight risk ni dating Pangulong Duterte dahil sa mga impluensya pa na ito kahit na may edad na. Bagay na maaaring salik sa pagtago nito at kung sakaling mapagbigyan sa interim release nito. Narinig natin si Attorney Contino na very confident siya na hindi ito mag-grant ng appellate court yung mga arguments niya. Very confident siya. I heard her say na may 99% chance that such appeal would fail. At pag titignan mo rin, i-evaluate mo, yung mga grounds niya kasi na kailangan na i-release siya pansamantala, ay sinasabi niya, hindi ako flight risk. Sa atin namang balitang pambansa, inatasan ng Korte Suprema ang mga partidong sangkot sa petition of writ of habeas corpus na isinampa para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na magsumiti ng paliwanag sa mga bagong developments o pangyayari sa kaso nito sa International Criminal Court o ICC.
sa resolusyon ng Supreme Court noong Nobyembre 11 na isinapubliko nitong Biyernes ng gabi, Nobyembre 28, binigyan ng 30 araw mula nang matanggap ang notice ang Administrasyong Marcos sa pagsumiti ng extensive memorandum tungkol sa ugnayan ng batas sa pagitan ng domestic laws, constitutional rights at international obligations. Saad sa kautusan na sagutin kung dapat bang talakayin ang kaso at kung dapat bang makialam ang korte habang may proseso pa sa ICC. Noong Marso 11, taong kasalukuyan, ay inaresto si Duterte batay sa arrest warrant ng ICC para sa umano'y mga crimes against humanity sa kanyang drug war noong siya ay alkalde ng Davao City at mga unang taon ng kanyang pagiging Pangulo. Sa petisyon na inihain ng magkakapatid na si Kitty, Baste at Pulong, hiniling ang paglaya ni Duterte sa kasalukuyang nakapiit sa The Hague sa argumentong ang pag-aresto at paglipat sa ICC ay lumabag sa kanyang mga karapatan at mga batas ng Pilipinas. Sa ating huling balitang pambansa, matapos sanggihan ng Appeals Chamber ang International Criminal Court ng panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa interim release, inaasahang susunod nilang pagdedesisyonan ang usapin tungkol yan sa jurisdiksyon. Ayon kay ICC Assistant Chief Counsel Attorney Cristina Conti, aniya mabilis ang naging proseso sa interim release ni Duterte. Noong Mayo, nagsampa ng hamon ng mga depensa hinggil yan sa jurisdiksyon na nagsasabing hindi na maaaring ipatupad ng ICC ang jurisdiksyon sa Pilipinas matapos ang epektibong pag-alis ng bansa sa Rome Statute. Noong Oktubre 23 naman, tinanggihan ng ICC ang Pretrial Chamber 1 ang hamon ng depensa sa jurisdiksyon. Sumunod naman noong November 14, inapila ng depensa ang desisyon sa Appeals Chamber. Ayon kay Conti, kapag inilabas na ng Appeals Chamber ang kanilang hatol, ito na ang naging pinala at hindi na mababago. Dagdag pa rito, ang magiging desisyon sa apela sa jurisdiksyon ay magiging batayan o precedent para yan sa mga susunod pang kaso sa ICC. Kasama nga rito ang posibilidad na masangkot si Senator Ronald Bato de la Rosa bilang isa sa mga co-operators o perpetrators ni Duterte. Sa ngayon, nakabinbin pa rin sa ICC Pretrial Chamber 1 ang desisyon kung kayang harapin ni Duterte ang paglilitis. Binibigyan ng panel ng mga doktora hanggang sa December 5 upang isumite ang kanilang medical na pagsusuri sa dating Pangulo. Ang depensa, prosecution at Office of the Public Counsel for Victims ay may hanggang December 12 naman para isumite ang kanilang mga obserbasyon. Ayon pa kay Conti, inaasang ilalabas ang desisyon sa susunod na taon matapos ang bakasyon ng ICC sa December 12 hanggang January 5. Sa ating balita sa ibayong dagat, umabot na sa 303 ang bilang ng mga nasawi dahil sa malawakang pagbaha at pagguho ng lupa sa pulo ng Sumatra, Indonesia. Kasunod ng matinding pag-ulan na dala ng isang tropical cyclone. Mas mataas ito kumpara sa naunang naiulat na 174 na nasawi. Ayon sa ahensya, libu-libong kabahayan ang nasira at daang-daang residente ang pansamantalang inilikas sa mga evacuation center. Maraming pangunahing kalsada at tulay ang napinsala ng dulot ng paghirapan sa transportasyon at paghatid ng tulong. Malawak ang epekto ng malakas na ulan hindi lamang sa Indonesia kundi pati na rin sa Malaysia at Thailand. Sa loob ng isang linggo, nagtutuloy-tuloy ang pagbuhos ng ulan sa mga rehiyon. Pinapalakas pa ito ng isang bihirang tropical cyclone na nabuo sa Malacca Strait. Sa ating uling balita, sa ibayong dagat, inanunsyo ni US President Donald Trump ang nais niyang permanenteng itigil ang migration sa US na mga galing yan sa mahihirap na bansa. Ito ay kasunod ng shooting incident sa 2 miyembro ng National Guard sa Washington, D.C. kung saan isang Afghan national ang natukoy na pangunahing sospek. Sa kanyang online platform, sinabi ni US President sa kanya na itong gagawin para bigyang daan ang ganap na pag-recover ng kanilang bansa at paalisin ang lahat ng milyong-milyong illegal admissions na nagdaang Biden administration. Aniya, ang sino man na hindi net asset sa Amerika o hindi kayang mahalin ang kanilang bansa ay papalayasin. Una na rito, sinisisi ni Trump ang mga immigrants sa mga problema sa krimen hanggang sa kakulangan ng mga pabahay bilang parte ng social dysfunction sa Amerika at dinidemand ang reverse migration o ang pagbabalik sa mga migrants sa kanilang pinagmulang lugar. Samantala mga kabombo, sa ating mga balitang espesyal, isang pamilya sa Northern California ang tila tumama sa loto matapos nilang madiskubre ang isang rare na kopya ng Superman #1 sa attic ng kanilang yumaong ina. Ang nasabing comics ay nabenta sa isang auction noong Nobyembre 20 sa halagang $9.12 o 9.12 million o katumbas ng 533 million pesos. Natagpuan ng comics sa nakasiksik
sa pagitan ng mga lumang dyaryo o sa loob ng isang cardboard box. Ayon sa Heritage Auction, pambihira ang kondisyon ng comics na ito na naipublish pa noong 1939. Dahil sa maayos na kondisyon nito, nakakuha ng mataas na grade na 9 mula sa mga eksperto. Dahil sa presyong ito, nakuha ng Superman #1 ang titulong most expensive comic ever sold. Tinalo nito ang dating record holder na Amazing Fantasy na number 15, ang unang labas ni Spider-Man na nabenta sa halagang $3.6 million noong 2021. Ang pagkakadiskubre sa comics ay nilarawan ng Heritage Auction na Vice President na si Lona Allen bilang isang kwentong parang mapapanood lang sa pelikula, lalo na't isa ito sa pinakamalagang piraso sa kasaysayan ng pop culture. Para naman sa ating balitang pangkalakalan, aasahang magkakaroon ng pagbabago sa presyo ng produktong petrolyo sa Martes. Posibleng tumaas hanggang 30 centavos kada litro ang presyo ng gasolina, habang may rollback naman sa diesel na nasa 2 pesos and 30 centavos hanggang 3 pesos kada litro. Mas malaki rin ang inaasahang bawas sa presyo ng kerosene na tiyatayang nasa 3 pesos and 10 centavos hanggang 3 pesos and 40 centavos kada litro. Ang mga adjustment ay bunsod ng paggalaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado at foreign exchange rates. Ayon sa mga kumpanya ng langis, ang final price update ilalabas naman sa Lunes, December 1 bago ipatupad kinabukasan na araw ng Martes. Ang mga pagbabago ay aasang magbibigay ginhawa sa mga motorista at consumer na gumagamit ng diesel at kerosene. Samantala mga kabombo, sa ating foreign exchange rate, ang isang US dollar may katumbas na 58 pesos and 65 centavos. Base ito sa datos ng Bankers Association of the Philippines para sa US dollar sa closing transaction nito nitong noong araw ng Biyernes. Habang sa datos naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas para sa ibang currencies, ang isang Hong Kong dollar may katumbas na 7 pesos and 56 centavos, habang Singapore dollar may katumbas na 45 pesos and 34 centavos. Ang Saudi Arabia Rial ay may katumbas sa 15 pesos and 67 centavos, habang ang euro ay may kapalit na 68 pesos and 18 centavos. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Sa ating balitang pambalikasan, muling pinatunayan ng National University Pep Squad ang kanilang paghahari sa cheer dance scene matapos silang koronahang kampiyon sa prestigyosong UAAP Season 88 Cheer Dance Competition na ginanap kahapon Nobyembre 29. Sa harap ng dumadagundong na crowd, muling nagniningning ang defending champions sa kanilang exceptional performance na umani ng standing ovation mula sa libo-libong manonood. Ito na ang ikasyam na titulo ng NU sa kasaysayan ng kompetisyon, patunay na kanilang consistency, technical na husay at matatag na artistry na taon-taon inaabangan ng mga cheer dance community. Nagtala ang NU ng 695 na puntos na naglagay sa kanila sa tuktok ng leaderboard at nabigyan na daan para patuloy nilang maukit ang pangalan bilang isa sa pinakamalalakas na koponan sa UAAP. Kabilang din sa nagwagi ang first runner-up ni Adamson Pep Squad sa puntos na 659, habang second runner-up naman ang FEU Cheering Squad na may 658.5 na puntos. Para naman sa ating balitang showbiz, nagkaroon ng grandeng homecoming parade si Miss Grand International 2025 Emma Tiglao noong November 24 sa Makati City. Kasama rito ang nasabing parada si Miss Grand International First Runner-up Gatchabel Gatchapan at Miss Grand International President Nawat Grisila. Dumalo naman si Miss Grand International 2024 na si CJ Opiaza sa homecoming event na ginanap sa Wanayala Activity Center, kung saan nagkaroon din ng press conference. Ipinahayag naman ni Emma ang kanyang pasasalamat sa bayanihan ng mga Pinoy pageant fans at patuloy na suporta sa kanya sa Miss Grand International pageant. Dagdag pa niya, tila naging isang friendly competition ng laban sa pagitan nila ni Gatchabel. Sumunod naman sa ipak ni Miss Grand International 2024 si Joe Piazza si Emma. Matatandaang nakamit ni CJ ang corona matapos magbitiw sa tungkulin sa Rachel Gupta mula India na siyang orihinal na nanalo sa Miss Grand International 2024. Si CJ ang kauna-unahang Pinay na nakakuha ng Miss Grand International crown para sa Pilipinas. Binanggit naman ni Nawat na wala siyang problema sa mga Filipina beauty queens at masaya siyang makatrabaho ang mga ito. Babalik naman si Emma sa Thailand upang gampanan ang kanyang mga responsibilidad bilang Miss Grand International 2025. Here now
now is the Bombo Weather Forecast. Weather Forecast. Samantala mga kabombo, ating alamin ang lagay ng ating panahon. Ngayong oras natin sa atin ang ating weather reporter, si Bombo Justin Ramos mula mismo yan sa Bombo Radio Weather Center. Bombo Justin? Mga kabombo, narito ang ating ulat panahon sa oras na ito. Shear line ang nakakapekto sa silangang bahagi ng Northern Luzon, habang Northeast monsoon naman ang nakakapekto sa natitirang bahagi ng Northern Luzon. Habang sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay nakakaranas ng bahagi maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulong-pulong mga pag-ulan o pagkidlat pagkulog dulot yan ng easterlies. Maulap na kalangitan na may mga pag-ulan ang inaasahan naman dito sa lalawigan ng Pangasinan, dulot pa rin ng easterlies. Samantala mga kabombo, sumikat ang araw kaninang alas 6:09 ng umaga habang inaasahan namang lulubog ito mamayang alas 5:24 ng hapon. Samantala, narito naman ang antas ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa Luzon area, ang lungsod ng Dagupan ay nakakaranas ng bahagyang maulap ng panahon kung saan naglalaro ang temperatura sa pagitan ng 25 hanggang 33 degrees Celsius. Habang sa lungsod ng San Fernando sa La Union ay nakakaranas din ng bahagyang maulap ng panahon kung saan nararamdaman ang temperatura sa pagitan ng 24 hanggang 32 degrees Celsius. Mga kabomba, sa parte ng Visayas, ang lungsod ng Iloilo ay nakakaranas ng maulap ng panahon kung saan nararamdaman ang temperatura sa pagitan ng 24 hanggang 33 degrees Celsius. Habang ang lungsod ng Cebu ay nakakaranas ng bahagyang maaraw na panahon sa temperaturang naglalaro sa pagitan ng 24 hanggang 32 degrees Celsius. Mga kabombo, sa bahagi ng Mindanao, ang lungsod ng Davao ay nakakaranas ng bahagyang maulap ng panahon na kung saan naglalaro ang temperatura sa pagitan ng 25 hanggang 34 degrees Celsius. Habang ang lungsod ng Cagayan de Oro ay nakakaranas ng bahagyang maaraw na panahon sa temperaturang naglalaro sa pagitan ng 25 hanggang 31 degrees Celsius. Mga kabombo, yan muna ang ating ulat panahon sa oras nito. Paalala pa rin sa ating mga kabombo na palagi po tayo magdala ng palangga, panlaban sa init at ulan. At laging tatandaan, iba yung pag-iingat ang kailangan upang ang sakuna ay maiwasan. Galing maging updated upang kalamidad ay inyong mapaghandaan. Niyo po nakasama sa ating ulat panahon para sa oras na ito. Mula mismo sa Bombo Radio Weather Center, Bombo Justin Ramos nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Mga kabombo, yan ang kabuuan ng ating pagbabalita ngayong umaga at bago tayo magtapos, sa atin munang balikan naging ulo ng ating mga balita. Sa ating tampok na balita, St. John Evangelist Cathedral dito sa lungsod ng Dagupan nakikisa sa community base sa Trillion Peso March habang Father Manuel Bravo nanawagan ng sama-samang pagdarasal para sa bansa. Sa ating balitang lokal, CPO sa Urdaneta City, binaril ng nakaalitang sospek habang sospek pinaghahanap ng kapulisan. Sa ating balitang pambansa, Malacanang pinasasagot ng Supreme Court sa petisyong palayain si dating Pangulong Duterte. Sa ating balitang ibayong dagat, bilang ng nasawi sa baha at paggunang lupa sa Sumatra, Indonesia, sumampa na sa higit 300. Sa ating balitang espesyal, pinakamahal na comics na tagpuan sa isang attic sa Northern California. Sa ating balitang pampalakasan, National University Pep Squad muling naghari sa UAAP Season 88 Cheer Dance Competition. Sa ating bombo news analysis, coastal areas ng Pangasinan, marapat na mas paigtingin pa ang pagbabantay. Mga kabombo, maaaring tutukan ang mga kaganapan at updates sa mga latest na pangyayari sa pamamagitan ng ating himpinan ng Bombo Radio Dagupan. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, sa ating pong Christmas countdown, meron na lang tayong 25 days bago sumapit ang Pasko. Sumayin niyo ang Bombo News in Views Morning Edition ngayong araw ng Linggo, Nobyembre 30, tanong 2025 at kami ang inyong naging tagapagbalita. Bombo Myra Reside. At Bombo Oliver Dacumus, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Sa mga nakalipas na buwan, ilang mangingisda sa lalawigan ang nagsuko ng tinatawag na floating shabu, mga pakete ng illegal na droga na palutang-lutang sa karagatan. Bagamat sila'y nag-surrender na noon, natili silang under monitoring. Isang malinaw na paalala na ang problema sa droga hindi natatapos sa simpleng pagsuko ng ebidensya.
Kung minsan, ang pagpapakita ng kooperasyon maaring mukha lamang ng mas malalim na koneksyon sa illegal na operasyon. Kaya't mahalaga na pinagting pa ngayon ang pagbabantay sa mga coastal areas ng lalawigan, isang hakbang na hindi lang nararapat kundi matagal nang dapat na isagawa. Sa lawak ng ating baybayin, malinaw kung bakit nagiging paboritong ruta ito ng mga sindikato. Tahimik, malawak at madalas kulang sa tauhan ng coastal patrol. Sa ganitong sitwasyon, nagiging madali ang pagpasok ng droga at nagagamit pa minsan ng ating mga mangingisda sa takot man o sa tukso ng mabilis na pera. Ang pagpapalakas ng seguridad, kailangan ding sabayan ng malinaw na komunikasyon, tamang suporta at bukas na koordinasyon sa mga komunidad. Ang laban sa floating shabu, hindi lamang tungkulin ng pulisya o militar, ito'y laban ng buong pamayanan. At kung nais nating maprotektahan ang ating lalawigan, hindi lamang dapat bantayan ng dagat, dapat ding linangin ang tiwala ng mga taong ang kabuhayan ay nakasalalay dito. Yan ang ating Bombo News Analysis sa oras na ito. Nakasama nyo si Bombo Justin Fantanilla Rosetta, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!